maiinit na balita ngayong tanghali. Civilian group na magsasagawa ng convoy sa may West Philippine Sea, pinayagan na ng National Security Council na dumaan sa may Ayungin Shoal. Dating Senador Leila de Lima muling humarap sa Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay sa pagdinig sa natitirang illegal drug case. Resolusyon upang hikayatin ang Malacanang na makipagtulungan sa planong investigasyon ng ICC kaugnay sa umano'y human rights violation sa Pilipinas, inihain sa Senado. PNP nagbabala sa publiko kaugnay sa online shopping scam. Lagos Nilad Underpass sa Maynila muling binuksan sa mga motorista ngayong araw. At deadline sa pagpapasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato sa nakaraang barangay at SK elections hanggang bukas na lamang ayon sa COMELEC. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 28, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umento sa sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ang panawagan ng ilan labor groups mahigit isang buwan bago matapos ang taon. Sa gitna ito ng napipintong pagtatapos ng kontrata ng karamihan sa mga government employees. Matagal na rin nilang ipinanawagan na alisin na ang kontraktualisasyon at gawin ng regular ang lahat ng mga empleyado. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Bawat pagtatapos ng taon ay lagi kami nag-aalala kung may trabaho pa ba kami sa susunod na taon. Bukod sa maliit ang kita, job order o kontraktual lamang ang maraming empleyado sa pamahalaan, kaya walang katiyakan sa kanilang hanap buhay. Dagdag pa dito ang patuloy na pagtaas ng inflation o pagmahal ng presyo ng bilihin tulad ng pagkain. Kaya lalong hindi sasapat ang tinatanggap na sahod ng empleyado sa gobyerno. Sa hanay ng mga kawani sa gobyerno ngayon, sa local government units, sa national government agencies, sa state universities and colleges, ay ang napakamababang posisyon, tumatanggap po lamang ng 13,000 pesos per month. Sa 2.8 million umanong nagtatrabaho sa gobyerno, nasa 800,000 rito ang kontraktual lamang. Ayon sa iba't ibang government workers organization tulad ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, Alliance of Health Workers at Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE, batay sa pag-aaral, kailangang nasa mahigit 1,000 ang kikitain ng isang nagtatrabaho kada araw para maibigay ang sapat na pangangailangan ng kanyang pamilya na may 5 miyembro. Ito umano ay aabot sa 33,000 pesos na living wage. Naniniwala ang mga ito na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa panukalang ito. Kasama po ang mga manggagawang pangkalusugan sa panawagan para sa 33,000 minimum wage sa salary grade 1 na mga nasa gobyerno. At katulad ng sinabi ng ating mga kasama, hindi na po talaga nakakasapat ang ating sweldo sa ngayon. Binigyang diin ng mga ito, napakaraming ginagawa ng mga empleyado ng pamahalaan tulad ng mga health worker at guro, pero kulang na kulang ang bayad sa kanilang serbisyo. Ano po nadagdag? Nadagdagan po ang confidential and intelligence pass, nadagdagan po ang trabaho ng kaguruan, nadagdagan po ang mga mag-aaral na aming tinuturuan, at nabawasan po ang mga bakasyon ng mga guro, benepisyo sa eleksyon, overtime pay, at yung tinatawag nating mga learning works. Bukod sa government employees, gusto rin nilang magawa ito sa pribadong sektor. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng sibuyas sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, magkano yung itinaas sa presyo ng sibuyas at may paparating pa bang mga imported para naman abatan yung pagtaas ng presyo?
Aga base dito sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 20 to 30 pesos ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Ito ay kung pagkukumparahin yung presyo noong Oktubre at ngayong buwan sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Nasa 10 hanggang 20 piso naman ang ibinaba ng lokal na puting sibuyas at may kaunting pagbaba at pagtaas ng imported white depende sa palengke. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na may paggalaw nga ang presyo ng sibuyas. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, dapat ay nasa 140 hanggang 180 pesos lang ang presyo ng pulang sibuyas. Pero may imported naman anya ng sibuyas na paparating na rin sa mga susunod na araw. Siguro in the coming days or weeks na magkakasupply na tayo for sure, bababa na yung ating presyo. Ayon kay Panganiban, nasa 21,000 metric tons ng sibuyas ang pangailangan ng bansa sa buwan ng Disyembre. Tiniyak naman ng opisyal na hindi naaabot sa 700 pesos ang kada kilo ng presyo nito na nangyari noong nakaraang taon. Aga? Ray, ano ba yung pinakadahilan, bakit kinakailangan nating mag-angkat ngayon ng supply ng sibuyas at may problema ba tayo sa mga lokal na produksyon nito? Yes, Aga, base mismo sa mga grupo ng mga magsasaka at sa datos ng Department of Agriculture, hindi sapat yung ating local production ng sibuyas at kaya tayo mag-i-import ng sibuyas from China. Pero ang harvest season naman ay usually nag-start yan yung taon buwan ng January o February sa susunod na taon hanggang buwan yan ng April at May. Yun ang mga buwan na nagkakaroon tayo ng harvest season at iniimbak na lang sa cold storage. Pero hindi pa rin ito sapat kaya kailangan na umangkat ang Pilipinas, Aga. Okay, at sa pagtaya ng DA, mga hanggang magkano yung posibleng tumaas ang presyo ng sibuyas? At saang mga bansa ba maaaring umaangkat ang Pilipinas ng sibuyas, Ray? Ang inaangkat ng sibuyas natin na karamihan, Aga, ay sa China. Diyan ang gagaling yung sibuyas. At yung price naman, hindi naman nakikita ng DA ngayon na talagang sisipa. Ito lang particular na ito na pagtaas na na-monitor natin ngayon, ay nasa 20 to 30 pesos, ito yung movement. Pero sinasabi nga ng DA, yun ang dapat nilang ma-check ngayon kung bakit tumataas yung presyo, gayong mababa. Hindi naman ganun kataas yung presyo sa mga cold storages. At ito ay kinumpirma din sa atin ng Agricultural Group na SINAG na dapat talagang imbestigahan kung bakit tumataas ang presyo sa retail, gayong mababa naman, hindi naman ganun kataas ang presyo sa mga cold storages. Aga. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Umarangkada na ngayong araw ang bagong Special Operations Group na binuo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mahigpit na magbabantay sa mga sasakyang dumadaan sa EDSA busway. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlalel live. Ryan, marami pa rin bang mga nahuhuling motorista na dumadaan dyan sa EDSA busway? Ella, meron pa rin talagang mga kababayan tayong motorista na matigas ang ulo na pilit na dumadaan dito sa busway kahit na alam nilang bawal at mas mataas na ang multa na ipinapataw sa kanila. Kaninang umaga, nagsimula ng mag-operate ang bagong Special Operations Group Strike Force ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa bahagi ng Ortigas Center sa May Mandaluyong. Kabilang sa kanilang mga tinikitan ay Police, Air Force, sundalo, sasakyan ng DJMP, National Irrigation Authority, DND, security personnel, mga motor taxi at ilang motorista na nahuling pumapasok sa busway. May ilan na hindi daw nila alam na bawal, pero ang karamihan ay kahit alam nila na bawal, dumadaan pa rin sila sa busway dahil nagmamadali daw silang pumasok sa trabaho. Meron naman na inaantok daw sa kalsada dahil sa traffic kaya dumaan sa busway. Pero ang isang ginang kaming nakausap kanina, mangiyak-iyak siya nang maalamang 5,000 pesos na ang
kanyang multa na babayaran. Ayon sa MMDA, uhulihin nila ang mga pumapasok sa busway na wala naman sa mga exemption. Tulad na nakita nyo kanina, merong mga government personnels na pumasok ng bus lane, pero as you can see, inoperate po natin sila at tinikitan pa rin po natin. Pero bumaba na daw ang bilang ng kanilang mga nahuhuli kumpara sa mga nakalipas na linggo. Noong unang linggo ng implementasyon ng mas mataas na multa para sa mga motoristang hindi otorisado sa busway ay nakahuli sila ng 1,262. Sa sumunod na linggo ay bumaba na ito sa 345. Kanina nasa 18 na motorcycle at 8 private car ang nahuling pumasok sa busway. Ang Special Operations Group Strike Force ay ang dating grupo na pinamumunuan ng suspendidong si Colonel Bong Nebriha na Task Force Special Operation and Anti-Colorum Unit. Ang SOG Strike Force ay pamumunuan ngayon ni Gabriel Go at direkta itong mag-uulat sa Assistant General Manager for Operation. Tututukan ito ang operasyon sa busway at ang mga clearing operation sa mga kalsada gaya ng Mabuhay Lane. At ayon sa bagong mamumuno dito sa OIC, nitong bagong grupo na ito ng MMDA ay isa sa mga titignan nila ngayon, Ella, ay ang pagdadagdag ng mga personnel para nga matutukan itong ginagawa nilang operasyon dito sa busway, dahil kanina isang lane lang yung merong mga tauhan kung saan sila nag-ooperate. At kanina ginagamit na rin nila, malaking tulong sa kanila yung body camera na ginagamit ng MMDA at hindi makapalag yung ating mga kababayan na lumalabag na nagpapalusot pa doon sa kanilang paglabag. Kaya pagka pinapakita sa kanila yung mga video na ng kanilang paglabag kung saan sila ay nauhuli, Ella. Diyan muna latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Ryan, linawin lang natin dahil meron din mga nagtatanong, maaari bang dumaan sa busway kung ito ay emergency at sila ay nakasakay sa pribadong sasakyan? Yung emergency, pwede yun. Pero doon sa mandato ng guidelines na ibinigay ng MMDA, ang PNP, ang BFT at ang ambulansya na merong operasyon, ang pwede lamang dumaan dito sa busway. Merong sakay, merong lehitimong operasyon. Pero kahit pa yan ay ambulansya, kung wala naman siyang sakay at driver lang ang nandoon, hindi pwede yan, Ella. So hindi pa pwede na sumakay ang isang pasyente sa pribadong sasakyan at hindi sila maaaring dumaan sa busway, tama ba? Isa rin sa lilinawin natin yan kasi dati sinabi ni Colonel Bong Nebriha na yung mga private na sasakyan, pagka emergency naman talaga, ay pwede naman pagbigyan yon kasi nga emergency. Pero isa yan sa ating itatanong sa MMDA kung hanggang ngayon ay kasama ba doon sa guidelines nila yon na maging itong mga kababayan natin na sinakay sa private na sasakyan pero dadaan dito sa busway dahil nga emergency kung papayagan. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Binuksan na muli ngayong araw sa mga motorista ang Lagusnilad Underpass sa Maynila matapos na sumailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon. Mula sa Maynila, makabalita tayo kay Harry Ilagan live. Harry, ano yung update sa opening niyang Lagusnilad Underpass? Magandang tanghali, Aga. Mga motorista ang Lagusnilad Underpass matapos itong isara ng Manila City Government upang ilalim nga sa rehabilitasyon. Ngayong taon ng pansamantalang isara sa mga motorista ang Lagusnilad Underpass dito sa Maynila dahil sa lubak-lubak na kalsada at madalas na may sagat ng tubig. Kaya naman usad pagong ang mga sasakyan na nagiging dahilan ng mabigat na trapiko. Kaya naman nagpasya ang local government
Katuwang ang Department of Public Works and Highways na isailalim sa rehabilitation ang underpass kung saan nagsagawa ng concreting at pagtataayos ang drainage at pumping system nito. Hindi na sila makakakita ng mga lubak-lubak pagdaan nila kapag tuwing umuulan po. Pangalawa po, inaasahan po natin na hindi na rin po magpapaha. Matatandaan na sinabi ng Manila LGU na dapat ay Setyembre pa natapos ang rehabilitasyon ng Lagos Nilad. Ngunit naurong ito ng Nobyembre dahil nagkaroon nga ng delay sa proyekto. Ayon sa mga driver na nakausap natin, mas mabilis na ang biyahe nila ngayon kumpara noong nakasara pa ang underpass. Mas marami na din silang maiikot na magagawa kaya inaasahan na makadadagdag ito sa kanilang mga kita. Napakaganda itong naayos na itong Lagos Nilad kasi tinagal-tagal ng panahon. Tagal-tagal na namin nagbibiyahe dito. Ngayon lang na-repair itong Lagos Nilad na to. Maginawa na po yung biyahe. Hindi na po ganun ka-traffic. Hindi katulad dati nung sarado. Sobrang traffic, ang tagal ng biyahe, mga 4 na oras bago makaisang ikot. Sa ngayon ay maluwag na ang daloy ng mga sasakyan dito dahil bukas na itong underpass sa mga turista. Dahil dito dadaan ang mga papuntang South Avenue. Doon naman dadaan sa Padre Burgos Avenue ang papuntang Rojas Boulevard. Aga nahahati naman sa 2 lane itong Lagos Nilad underpass. Sa kanan ang loading at unloading ng public utility vehicle tulad ng pampasaherong jeep at bus. Sa aking kaliwa naman ang mga private vehicle. Mamanduhan naman ang daloy ng trapiko ng mga sasakyan ng mga nakatalagang motorcycle unit ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa mga oras na ito aga ay maluwag naman ang daloy ng mga passenger jeep, ang mga sasakyan dito sa ating gawing kanan. Gayon din doon sa ating kaliwa, papuntang Taft Avenue at Rojas Boulevard aga. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik tayo aga. Okay, maraming salamat, Ari Ilagan. Pinag-iingat ng Philippine National Police ang publiko laban sa online shopping scam ngayong papalapit na ang holiday season. Ayon sa PNP, marami ang nagsusulputang mga online store ng mga damit, sapatos, jewelries, laruan at iba pang kapag ganitong panahon kung saan abala sa pamimili ang mga tao. Mula sa Camp Crame, ang detalya hatid ni Leia Ilagan live. Leia, ano ang paalala ng PNP sa ating mga kababayan para hindi mabiktima nitong mga shopping scam na nauuso ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dapat daw nasuriing mabuti ang online shopping app. Magbasa muna ng mga reviews bago mag-order. Siguruhin din na mayroong mga physical store o kaya naman ay may detalye gaya ng address at phone number na maaaring balikan sakaling mali ang ipinadalang order. Piliin din daw ang cash on delivery o yung COD kung maaari upang masigurong hawak na ang mga produkto bago pa ito bayaran. Siguruhin din na lihiti mo ang online shopping apps na bibili at hindi yung mga bagong naglipa na sa mga social media. Ang paalalang yan na Ella ng Philippine National Police ay dahil na rin sa lumabas na pag-aaral ng Asia Scam Report 2023 na ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng online shopping scam sa Asia. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, dapat maging mapanuri sa mga bibisitahin at bibilhan ng mga online store. Una na nga Ella ikinabahala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang tumataas na kaso ng online shopping scam, lalo na ngayong papalapit na ang holiday season kung saan marami na ang nakakatanggap ng kanila mga 13-month pay at bonuses. Ella? Leia, sakaling mabiktima itong mga online shopping scam, saan maaaring dumulog ang ating mga kababayan para magsumbong? Ella, maaari silang dumulog sa anti-cybercrime group at maaaring kung sila ay na-scam sa pamagitan ng iba kasing mga online shopping ay lumalabas na lang kahit nagbubukas ka ng Facebook, maaari nilang matrace yan. Kaya lang,
may mga application din naman o may mga store na ibablock ka na tulad nung nangyari sa akin, no? Ako na-scam talaga ako. Isa rin ako sa na-scam at wala na akong magawa nung i-blinak na ako noong binilhan ko na store. Kaya talagang napaka-importante na magbasa muna ng mga reviews din, Ella, no? Kung may good standing itong mga online store na ito. At syempre, para mahabol din natin, kung maaari nga yung COD, wag munang magbayad hanggat hindi hawak yung produkto na iyong binili, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Roundup Balita. Umabot na sa 1,709 na reklamo ng iba't ibang uri ng pang-aabuso sa mga estudyante ang naitala ng Department of Education mula nang itatag ang Telesafe Contact Center Helpline noong November 2022. Pinakamarami dito ang verbal abuse. Sinabi ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na may ibinaba na silang school-level resolution sa reklamo ng mga bata. Nakapagsampa na rin sila ng mga kasong administratibo laban sa ilang mga tauhan na inirereklamo. Ang Telesafe Contact Center Helpline ay ginawa bilang bahagi ng Learner Rights and Protection Office na layong mabigyan ng agarang tulong o resolusyon ang anumang napaulat na insidente kaugnay sa paglabag sa karapatan at proteksyon ng mga mag-aaral. Nagpaalala ang Commission on Elections sa lahat ng mga kumandidato sa nakaraang barangay at SK elections na bukas na ang deadline sa pagpapasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dito nakapaloob ang report o listahan ng lahat ng mga kontribusyon at gastos ng mga kumandidato sa BSKE. Paalala ng COMELEC, ang lahat ng kandidato, nanalo man o hindi, ay kailangan personal na magpasa ng SOSE at iba pang mga kaukulang dokumento sa Office of the Election Officer. Tatanggapin ang lahat ng magpapasa ng SOSE bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE bilang paggunita sa ika-90 taon na pagkakatatag ng kagawaran. Ayon sa pahayag ng DOLE, mahigit 28,000 ang trabahong naghihintay sa 21 job fair sites sa buong bansa. Isasagawa ang job fair sa December 1 at tatagal hanggang December 14, 2023. Ilan sa mga sektor na kasama sa job fair ay Business Process Outsourcing o BPO, Manufacturing, Retail and Sales, Construction at Hospitality. Hinihikayat ang mga job seeker na ihanda ang kanilang resume, certificate of employment para sa mga formerly employed, diploma, transcript of records, and training certificates. Nagsimula na ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan hinggil sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, umalis na kahapon ang negotiating team ng bansa patungong Japan para simulan ang formal na pag-uusap para sa Reciprocal Access Agreement. Sa ilalim ng isinusulong na kasunduan, papayagan ang pansamantalang pagbisita sa bansa ng mga sundalong Hapones. Ayon naman kay Senate President Migs Zubiri, mas malamang na bumoto pabor dito ang mayorya ng mga senador. Kailangan kasing dumaan sa ratifikasyon ng Senado ang mapagkakasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas at Japan bago ito maipatupad. Posibleng magsagawa ng multilateral patrol sa West Philippine Sea sa susunod na taon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa hepe ng AFP, maaaring isagawa ito kasama ang iba pang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Anya, maraming mga bansa ang nagpapahayag ng kagustuhan na magsagawa ng joint maritime at air patrols, hindi lamang bilaterally kundi multilaterally. Bagaman wala pa anyang partikular na plano hinggil dito, gayunman patuloy ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa ating mga kaalyado at partner countries. Nauna nang nagsagawa ng joint maritime exercises sa West Philippine Sea ang Pilipinas
kasama ang Australia at Amerika. Naniniwala ang isang security analyst na mas maisusulong ng Pilipinas ang pananaw at agenda nito sa seguridad ng bansa kung makakapwesto ito sa United Nations Security Council. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, bunsod ng pambubuli at harassment na ginagawa ng China sa mga barko ng bansa. Narito ang report ni Harleen Delgado. Mapapalakas ang boses ng Pilipinas sa global community kapag nagkaroon ito ng pwesto sa United Nations Security Council o UNSC. Iyan ang paniniwala ni Dr. Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for International Security Studies, kasunod ng pagkuha ng dagdag suporta ng Pilipinas mula sa ilang bansa sa Asia-Pacific region. Nangangampanya ngayon ang Pilipinas sa UN member states para magkaroon ng non-permanent seat sa konseho para sa terminong 2027 to 2028. Paliwanag ni Banlawi, makapagpapataas sa international profile ng Pilipinas ang pwesto sa UNSC at magiging daan din ito para maisulong ang pananaw at agenda patungkol sa seguridad ng bansa. Magbibigay din anya ito ng maraming oportunidad para sa Pilipinas na makapag-ugnayan sa ibang bansa. Sa katatapos lang na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na nasa 17 bansa mula sa rehiyon ang nagpahayag na ng suporta sa kandidatura ng Pilipinas. Naniniwala ang mambabatas na makatutulong ito sa Pilipinas sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Pag may seat ka na sa Security Council, nandyan din po yung China, it's a permanent member. And the superpowers are all there. Of course, we can make an appeal. Yung pag-upo natin dyan, di naghanap tayo ng gera. Ang pag-upo natin dyan ay pag-apela sa mga kasamahan natin sa Security Council na kung pwede, wag mag-escalate ng tensions dito sa region na ito. Wag sana mangharas, di ba? Wag sana manggulo, wag mangbuli, and a stronger voice in the UN. Mangangailangan ng Pilipinas ng 2/3 na boto mula sa halos 200 miyembro sa UN General Assembly sa ilalim ng UN Charter kasama sa mandato ng UNSC ang pagpapanatili sa international peace and security, pag-imbestiga sa mga sigalot o mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon at pagtukoy sa mga banta sa kapayapaan at magrekomenda ng mga hakbang na dapat ipatupad. Obligado ang UN member states na sundin at ipatupad ang mga desisyon ng UNSC na naaayon sa UN Charter. Sa ngayon, mayroong 15 miyembro ang UNSC, 5 ang permanent members na binubuo ng China, France, Russian Federation, United Kingdom at Estados Unidos, habang 10 naman ang non-permanent members na may 2 taong termino. Noong nakaraang taon, umapela ng suporta sa UN General Assembly si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan naniniwala itong makatutulong sa konseho ang naging karanasan ng Pilipinas sa peace building, gayaan niya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sakaling makakuha ng non-permanent seat, hindi ito ang unang beses na magkakapwesto ang Pilipinas sa naturang konseho. Naging miyembro na rin ng UNSC ang Pilipinas noong 1957, 1963, 1980 to 1981 at 2004 to 2005. Isasagawa ang botohan sa 81st UN General Assembly sa taong 2026 kung saan makakalaban ng Pilipinas ang Kyrgyzstan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na ng National Security Council ang civilian convoy na dumaan sa general vicinity ng Ayungin Shoal. Gayunman, nanindigan ang NSC na hindi pa rin sila maaaring lumapit sa BRP Sierra Madre dahil na rin sa usapin ng seguridad. Gayunman, pinahintulutan silang pumunta sa iba pa o selected Philippine-occupied features upang direktang magbigay ng supply sa mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa lugar, gayon din sa mga mangingisda. Bibisita rin ang convoy sa Pag-asa Island upang dito dalhin ang supply na para sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ang naturang kasunduan ay resulta ng isinagawang pagpupulong ng ahensya at mga kinatawan ng Atin Ito Coalition noong 1 linggo. Isang resolusyon na rin ang inihain sa Senado na humihimok sa Marcos administration na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live.
Arlene, ano yung nilalaman ng resolusyon at kailan yan inaasahan na tatalakayin ng Senado? Aga matapos ng talakayin sa Kamara, naghain na rin si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ng resolusyon na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate Resolution number 867, hinikayat din ng mambabatas na umasiste ang gobyerno sa investigasyon ng ICC sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. Gate ng Senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na makapagtulungan sa International Tribunal. Dito aga binanggit ng Senadora ang isang kaso kung saan kinumpirmaan niya ng Korte Suprema na hindi umano pinapaliit ng pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute ang jurisdiksyon at kapangyarihan ng ICC na ituloy ang investigasyon na sinimulan nito bago pa man kumalas ang Pilipinas sa ICC. Inilahad ng Senadora na sinimulan ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda ang paunang investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte noong February 2018. Ilang buwan matapos magsumite ng Notice of Withdrawal ang Pilipinas noong March 2018 at isang taon bago ito tuluyang naging epektibo noong March 2019. Ipinunto rin ng Senadora na dapat pagtibayin ng Pilipinas ang commitment nito sa pangangasiwa ng humanitarian law at international justice. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Hontiveros na umaasa itong hudyat ng mas matibay na pagpapahalaga ng pamahalaan sa hustisya at karapatang pantao at hindi lamang pakitang tao ang ilang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang kaalyado nito kaugnay ng posibilidad na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Aantabayan na natin aga mamaya sa plenary session kung maire-refer na ito sa naaayon na Senate Committee na siyang tatalakay sa resolusyon. Noong nakaraang linggo, tinalakay na ng House Committees on Justice and Human Rights ang ilang kaparehong resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa bloody drug war. At yan muna ang update, balik sa iyo aga. Arlene, bukod kay Senator Hontiveros, meron pa bang ibang senador yung nagpahayag ng suporta dito sa resolusyong inihaing ito o sang-ayon rin ba na makipagtulungan yung ibang senador dito sa ginagawang investigasyon? Aga sa ngayon sa na-monitor natin, si Senator Hontiveros pa lamang yun ang nagsumite na o nag-file ng resolusyon sa Senado para sa mismong pag-iimbestiga o paghimok sa gobyerno or Marcos administration na makipagtulungan sa ICC. Sa isang reaksyon naman aga nakakapasok lamang, sinabi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inaasahan na niya ito kay Senator Hontiveros pero naniniwala pa rin siyang hindi ito magkakaroon ng traction o hindi ito uusad dahil na rin sa sinabi o sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito papayagan yung ICC na mag-conduct ng investigasyon dito sa Pilipinas dahil sa question sa jurisdiction. Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado. Hindi pa umano natanggap ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre ang kopya ng inihaing reklamo ni dating Senador Leila de Lima. Kaugnay ito sa paggamit umano ng mga convicted na inmate para sumaksi laban kay De Lima sa kanyang illegal drug cases. Sinabi ni Aguirre na ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang hinggil sa reklamo. Hihintayin na lang niya ang utos ng ombudsman para sagutin o magkomentaryo rito. Maging si Solicitor General Menardo Guevara na dati ring kalihim ng DOJ ng ombudsman. Pero nakahandaan niya siyang magkomentaryo kung sasabihin ng ombudsman. Ipinag-utos kasi ng Court of Appeal sa ombudsman na investigahan si Aguirre at Guevara kaugnay ng inihaing mga reklamo ni De Lima. Ayon sa CA, pinagkaitan ng due process si De Lima nang agarang i-dismiss ng ombudsman ang inihain nitong mga reklamo laban sa dalawang dating Justice Secretary. Muling humarap sa pagdinig ngayong araw sa kanyang natitirang illegal drug case si dating Senator Leila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung update sa hearing sa kaso ni de Lima? Aga inihayag ni dating Senador Leila de Lima at ng abogado nito na submitted for resolution na yung hihintayin na lamang ang desisyon ng huwes sa kanilang motion. Kaugnay ito sa kanilang hiling na ilipat yung 7 person deprived of liberty o PDL
na kasalukuyan ngayong nakakulong sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro at ibalik sa New Bilibid Prison o NBP. Itong pitong PDL Aga ay tumistigo ito kamakailan laban sa dating senador. Submitted na lang muna yung motion na final namin for the production of for the transfer of the custody of the inmates. We leave it to the sound discretion of the court as per our committee. Because ano naman yan at the end of the day, it's a matter for the court to decide whether or not real. Sa inihaing motion ni Dilima noong November 21, nais nitong dalhin ang mga bilanggo pabalik sa NBT at ipresenta sa korte. Sumulat kasi itong mga inmate na ito Aga kay Judge Hiner Hito na may hawak ngayon sa natitirang kaso ng dating senador na nagpahayag silang gusto na nilang bawiin yung kanilang naunang testimonya laban kay Dilima dahil tinatakot lang umano sila kaya nila ito nagawa. Ayon pa kay Dilima, may motion din ang prosekusyon na ang iba pang witness na inmate din na nakakulong sa Sablayan ay ilipat na rin. Naghain na rin ng formal offer of evidence ang panel of prosecutors. Ibig sabihin nito, tapos na ang kanilang pagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. May 10 araw naman ang kampo ni Dilima para magkomentaryo. Samantala Aga, sa naging reaksyon kanina ni dating Senador Leila Dilima, sinabi niyang wala namang problema kung tayo ay muling babalik sa international o muling sasapi sa International Criminal Court dahil ang naging desisyon ay ginawa lamang umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga unilateral decision, siya lang ang nag-iisang nagpasya sa ating pag-atras at ito ay para lamang sa kanyang pansariling interes. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tinupok ng apoy ang isang appliance center at iba pang establishmento na katabi nito sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Umabot ang naturang sunog sa ika-4 na alarma kung saan umabot sa 44 million pesos ang halaga ng pinsala. Para sa detalye, narito ang report ni Von San Pedro. Pasado 1:50 ng hapon nitong Lunes, November 27, nang matanggap ng Bureau of Fire Protection o BFP San Jose ang isang tawag sa kanila tungkol sa nagaganap na sunog sa Rizal Street, corner Libor Street sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Lumipas ang 1 minuto ay agad na nakaresponde ang BFP. Dahil sa lakas ng apoy at hangin, 1:56 ay agad na dideklara ng BFP ang ika-4 na alarma. Ang ibig sabihin, tinatawagan na ang lahat ng mga kawani ng BFP sa mga karatig na bayan para makatulong sa pag-apula ng apoy. 4:30 ng hapon nang nagdeklara ang BFP ng fire out. Sa inisyal na ulat ng BFP, 13 establishmento ang natupok ng apoy. Batay sa taya ng mga otoridad, bagamat hindi pa ito opisyal, nasa 44 million pesos na ang naitalang halaga ng pinsala sa nasabing sunog. Ang estimated damage is 44 million. Depende pa yan, sir, kasi magsasubmit pa sila ng kanilang mga affidavit of loss para dun sa mga insurance claims. Umabot na sa 14 na fire truck, kabilang na ang mga fire tender o mga tagahatid ng tubig ang rumesponde sa insidente. According dun sa aming initial information gathered, ay nagmula doon sa second floor nung M1 Computer Center, yung lumang Hapsing Commercial. From there, mabilis kumalat. So, ang problema po natin ngayon, hindi natin ma-assess talaga yung actual scene kasi talagang totally razed to the ground yung building. So, mahirapan po tayo ngayon mag-search ng ng evidence kasi unang-una, wala na po yung lugar na pinagmulan. So, lang po kami, mag-base kami dun sa eyewitness testimony na kung ano yung probability na pinagsimulan. Meron po kasi mga tao doon. Von San Pedro, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Namahagi ng nasa 40,000 binhi o fingerlings ng isdang Malaga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lalawigan ng Ilocos Norte. Layo ng naturang programa na matulungang makaahon sa nangyaring pagkalugi ang mga komunidad na matinding tinamaan ng mga nagdaang kalamidad. Narito ang ulat ni Jerry Galicia. Nasa 54 na fish cage operator ang tumanggap na ng tulong mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa Barangay Gaang, Corimao, lalawigan ng Ilocos Norte. Tinatayang nasa 40,000 fingerlings ng Malaga fish ang ipinamahagi ng ahensya para sa mga apektadong negosyante o mangingisda sa lugar. Bahagi ito ng rehabilitasyon at recovery program ng ahensya upang matiyak na makababangon ang mga coastal barangay na tinamaan ng kalamidad. Unang batch pa lamang ito ng mga benepisyaryo na napinsan ng Super Typhoon Egay at Bagyong Falcon. Ayon kay BFAR Senior Agriculturist Vanessa Abigail Dagdagan, ang Ilocos Region ay kilala bilang growers ng isdang Malaga o mas kilala sa international name na siganid o rabbit fish. Gusto ng makabagong teknolohiya, pwede na makulture ang Malaga fish sa mga cage o fish pond. Pwedeng anihin ng 5 hanggang 6 na buwan ang cultured variety ng Malaga fish hanggang sa maabot nito ang timbang na pwede nang ibenta sa merkado sa bigat na 200 grams hanggang 300 grams bawat piraso na nagkakahalaga ng 310 pesos per kilo. May kakayahan din na maging mabenta ang nasabing isda dahil sa kalidad ng karne at lasa nito. Samantala, nakatakda namang pagkalooban pa ang nasa 32 pang fish cages operators mula sa bayan ng Paway sa 500 hanggang 1,000 piraso ng Malaga fingerlings. Para maka-avail sa programa ang mga apektadong operator, maaaring magpalista sa municipal o sa city agriculture's office. Sa tala ng BFAR, nasa 39 na ektarya ang may potensyal na maging aquaculture area para sa brackish water na naayon sa siganid culture. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan na ng Department of Tourism Cordillera ang mga nangungunang tourism village sa Cordillera Administrative Region. Ang detalya hatid sa atin ni Grace Flores live. Grace, ano-anong lugar sa Cordillera Administrative Region ang nanguna sa Best Tourism Village? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang kinilala nga ng Department of Tourism Cordillera 2023 bilang Best Tourism Village ay ang Barangay Bagong Bayan Coffee Village sa Tabuk City, Kalinga. Ginawaran ito ng Plaque of Recognition o Plaque of Recognition at 1 milyong Tourism Development Grant. Pinangunahan ng Department of Tourism Cordillera o DOT-CAR sa pangunguna ni Regional Director Jovita Hangonan ang awarding ceremony para sa 2023 Search for Best Tourism Village sa CAP Convention Center sa Camp John Hay, Baguio City kasama si DOT Assistant Secretary Christopher Morales bilang guest of honor at speaker. Nanalo din ang Bera Tourism Village ng Baoco Mountain Province at Balbalasang Eco Village ng Balbalan sa Kalinga Province. Sa ikalawa at ikatlong pwesto na may cash grant na 500 at 200,000 ayon sa pagkakasunod. Ang mga runner-up na may tig 100,000 na premyo ay ang Nagakadan Open Air Museum sa Kiangan, Ifugao, ang Chaya Heritage Village sa Mayuyaw, Ifugao at ang Tawang Tourism Village sa Balbalan, Kalinga. Binigyan din ng plaque of recognition sa pagiging top 14 ng shortlisted entries ang Barangay Lusad ng Sabangan Mountain Province, Ginsadan Tripartite Tourism Village ng Baoco Mountain Province, Batad Rice Terraces Tourism Village ng Banawi, Ifugao, Chaya Tourism Village ng Mayuyaw, Ifugao, Buskalan Tattoo Village of Tilayan, Kalinga, Cluster Tabupari Village of Kalanasan, Apayao at Istubusa Hillside Homes Artwork sa La Trinidad, Benguet. Ang search for the Best Tourism Village ay isang
proyektong pinasimulan ng DOT CAR ngayon sa ikalawang taon nito. Ella, layon nitong mapagsiglahin ang pagpapaunlad ng mga destinasyong pangturista sa Cordillera sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na komunidad at paghikayat sa aktibong pakikipag-ugnayan ng komunidad sa pagpaplano, pamamahala at paghatid ng mga programa at atraksyon ng lokal na turismo. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Labing-isang Israeli hostages pa ang pinakawalan ng Hamas, kabilang dito ang 3-year-old twins. Sa kabuuan, mahigit na sa 50 ang release hostages ng Hamas militant group. Bilang kapalit, nakatakda namang pakawalan ang 33 Palestinians mula sa Israeli prisons ayon sa Qatar. Kabilang dito ang 30 bata at 3 kababaihan. Ilang oras bago matapos ang 4 na araw na tigil putukan, ipinahayag ng Qatar na sumang-ayon ang Israel at Hamas na palawigin pa ng 2 araw ang truce. Hindi bababa sa 24 na tao ang nasawi sa kidlat, matinding buhos ng ulan at hailstorms sa western Gujarat, India. Maraming bahay ang napinsala at may mga namatay din na farm animals sa western state. Patay sa mga meteorologist, hindi pangkaraniwan ang bagyo sa Gujarat tuwing winter at nabigla ang marami sa matinding buhos ng ulan o sa buhos ng ulan. Taon-taon marami ang nasasawi sa India dahil sa flash floods at lightning strikes. Planong bawiin ng bagong pamahalaan ng New Zealand ang batas na magpapatupad ng smoking ban upang mapondohan ang tax cuts. Ipinakilala ang legislation sa ilalim ng dating administrasyon ni Jacinda Ardern at nakatakdasa ng umpisahan sa 2024 ang pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga ipinanganak ng 2009 pataas. Mariin namang tinuligsa ng health experts ang biglaang reversal o pagbabago sa desisyon. Pangunahing dahilan ng preventable deaths sa New Zealand ang paninigarilyo at layunin ng polisiya na mapigilan ang nakababatang henerasyon na mapulot ang kinagawian. Dalawang araw na youth camp para sa mga Kamnorteñong kabataan inorganisa ng Camarines Norte Police Provincial Office katuwang ang Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue. Narito ang report ni Brian Baldaraje. Sa layuning humubog ng mga kabataan na magiging kapaki-pakinabang na lider sa komunidad, inorganisa ng Camarines Norte Police Provincial Office ang 2 araw na youth camp katuwang ang Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue noong Biyernes, November 24. Nagkaroon ng Youth Development Seminar sa nasabing aktibidad kung saan tinalakay kung paano magiging isang responsabling kabataan base sa mga salita ng Diyos sa Biblia, kabilang ang pagiging mabuting anak sa magulang at pagiging kabataan na may mabuting impluensya sa iba. May pagtalakay din na isinagawa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA upang tuluyang makaiwas sa masamang naidudulot ng ipinagbabawal na gamot. Remember, dear youth, you are not just the leaders of tomorrow. You are the leaders of today. Your voice, ideas, and actions have the power to shape the world around you. The PNP stands beside you in this journey, ready to support, guide, and empower your every step of the way. Kailangan nyo ng teammates. Kahit magaling si Sir Villarosa, kung sila lang grupo, kailangan nila ng teammates. And we are very happy na napili nila bilang kanilang ka-teammates. And we are grateful po. Nagpapasalamat kami sa Diyos una sa lahat at sa pambansang kapulisan, sa kapulisan ng lalawigan ng Camarines Norte na kami po'y matanggap nila being a partner sa paggawa po ng mabuti sa kapwa-tao.
Naging highlight din sa isinagawang youth camp ang pagkakaroon ng basic life support training na pinangunahan ng UNTV News and Rescue. Tinalakay at itinuro rito ng mga certified rescuer mula sa UNTV ang basic first aid gaya ng controlled bleeding and wound management, foreign body airway obstruction management at hand-only CPR. Samantala, iba't ibang aktibidad pa ang isinagawa ng pulis sa nasabing youth camp. Kabilang dito ang pagsasanay ng basic self-defense at transformational leadership seminar. Mayroon ding isinagawang mga parlor game at nagkaroon naman ng mini-concert pagsapit ng gabi. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito Ang Balita. DOH nakalerto na sa mga bagong pathogens kasunod ng dumarami na rin kaso ng influenza-like illness sa bansa. Pinalawig na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan ng Gaza Strip ayon kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. At alamin anong most searched word ng 2023 ayon sa Merriam-Webster. At yan ang mga balita ang dapat abangan mamaya sa Ito Ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 6 na nagsasabi, ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan, ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nag-uunawa. Ayan, at bago po kami tuloy ang magpaalam, syempre kailangan namin batiin ang isang pinakamamahal namin syempre dito sa UNTV, si Kuya Daniel Razon. Happy 40th Sabbath Anniversary, Kuya. At syempre, ang lagi kong dasal at hiling sa inyo ay good health. Yun, happy 48 years of service to God and humanity, Kuya Daniel Razon. Salamat sa Panginoon at dalangin po namin na patuloy ka pong ingatan ng Diyos, Kuya. Salamat sa Diyos sa iyong pag-guide sa amin at palaging pagtuturo ng mga katwiran na alam nating mabuti, Ella. Di ba natatandaan natin lagi? Nag-uusap lang tayo noong nakaraan yung lagi sinasabi ni Kuya na ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Kaya pag gumawa tayo ng mabuti, sa awa tulong ng Diyos, asahan po natin mabuting bagay yung ating aanihin. Kaya tuloy-tuloy po yung public service ng UNTV, MCGI, ng WISH, lahat po yan, di ba? UNTV Cup. Diba? Merong tayong bagong clinic ni Kuya dyan sa Marikina. Kaya lahat yan, innovation yan eh, sa paggawa ng mabuti. Iba-iba man yung mga form ng kasamaan. Sabi nga ni ko, hindi tayo dapat padaig eh. Tuloy lang tayo doon sa paggawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti, it's not an option, kundi obligasyon natin yun, Ella, di ba? Yes. Kaya ngayon pa lang, Kuya, nagpapasalamat na kami dahil baka makatikim naman kami ng cake at pansit dito sa UNTV. Talagang naipasok pa yung pagkain eh. Sa bagay, lunchtime na naman eh. Kaya kailangan kumain naman. Yan. Happy 40th Sabbath Anniversary, Kuya. Salamat po sa Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.